kung sobrang komportable mo na din ngayon sa life mo, matakot ka na. So, isa yun sa mga natutunan ko sa mentor ko. Mas okay pa daw na maging scared tayo or matakot tayo dahil hindi natin alam kung paano mangyayari yung mga pangarap natin sa buhay or yung mga manifestation natin or yung mga goals natin. Kesa naman yung sobrang komportable tayo sa buhay na meron tayo as of the moment na nakalimutan na nating mangarap ulit or mag-upgrade ulit sa buhay ng, anything, like in any aspect ng life, sa super komportable natin, nakalimutan na natin yung progress. So, may nagtanong kasi sa akin guys dito sa, nag-post kasi ako dito sa Instagram tsaka sa Facebook story ko. At sabi ko, 'di ba, kung anong gusto niyong topic ay gagawan ko ng content. So, si Patrick Oliveros yung nagtanong. Gumawa daw ako ng content na yung about sa takot ka. At dahil bago ka doon, hindi naman ibig sabihin dahil takot ka is hindi mo na kayang gawin. So, kung natatakot ka din, dahil medyo may pagka-uncertainty ang nangyayari ngayon sa life mo, at it's very new to you yung gagawin mong desisyon, trust, no? Trust that the universe is always on your side. Yun lang yung kaya kong sabihin na super 100% conviction. Kasi if you're changing your paradigm system and if you want to do quantum leap or quantum jumping sa current reality mo at sa future reality mo, is kailangan mo talagang i-push through yung sarili mo doon sa terror barrier na yon. So, hindi mag-shift yung realities mo sa future kung mananatili ka lang na nag-ooperate sa nakaraan na ikaw. So, ibig sabihin, yung past self mo, meron siyang past na belief system, meron siyang mga perspective na medyo outdated na. Yung attitude ng past self mo, medyo outdated na. So, ibig lang sabihin is, let's say, if you're scared, and meron kang kailangan gawin sa buhay mo ngayon, and kinakailangan na baguhin mo na yung buhay mo, pero natatakot ka nga sa gagawin mong yon or sa decision na yon, is, ibig sabihin, yung projection ng takot na yon, nung anxiety, nung worry, nung doubt, kung anumang tawag mo dyan, or negative thinking, is from your past self. Okay? Kaya ka natatakot kasi hindi mo pa na-explore tong bagong territory na to or bagong chapter na to eh. Kasi nga, nakakondition yung mind natin to always be inclined sa past. Kasi yung brain ng tao is collective memories of the past eh. Nag-store siya ng ganong information and event, situation, etc. So, patterns, no? Yung memories. So, kapag ka hindi ka familiar, nakakatakot. Nakakatakot siya, pero doon nangyayari yung quantum leap. Kapag masyado kang komportable at pag masyado kang predictable, paulit-ulit lang yung mangyayari sa buhay mo. So, para kang nasa loophole, mare. Yun yung paulit-ulit ko sinasabi ng mga nakaraang taon pa. Kung ayaw mong ma-stuck sa parang cycle na for every 2 years, for every 3 years, bakit ganun? Tataka ka, bakit wala nagbabago sa buhay mo or walang breakthrough, walang manifestation na malalaki na natutupad, is ang pinakamalaking factor is takot ka mag-adjust dun sa bagong reality na hinihingi mo kay God or kay universe. Kailangan, if gusto mong matupad yan in just less than 12 months, let's say meron kang target date sa manifestation, kailangan full conviction ka na regardless of the challenges na ibato sa'yo ni God or ni universe, is tatanggapin mo. Kasi malaki yung hinihingi mo na pangarap or goal or manifestation or vision or dream. So malaki din yung kailangan mong i-adjust. So sa pagtaas ng pangarap mo, sa pagtaas din na kailangan mong i-elevate yung sarili mo. So kung hindi ka risk taker, imposibleng mag-manifest yun sa reality mo.
Hindi nga totoo. So, sa ngayon, guys, for me, and I agree dun sa mga mentors ko na yung pagiging takot sa mangyayari dahil hindi mo alam kung paano, pero gusto mo yung mangyayari. I mean, gusto mo yung manifestation, pero hindi mo lang alam kung paano siya i-attain. Or, may gusto kang trabaho, pero hindi mo alam kung paano. It's a good sign na sa'yo talaga yung work na yon, or para talaga sa'yo yon. As if yung future self mo is nag-work doon. So, it's a great indicator na tama yung path na tinitake mo. Kasi kapag ka masyado kang kampante, masyado kang komportable, medyo nasa wrong path na tayo, girl. So, minsan kailangan ng uncomfortable things to happen in order for us to be strong and in order for us to really know what we want in life. Kasi kapag ka masyadong madali para sa atin ang lahat, minsan natitaken for granted natin, 'di ba? So, maganda yung may excitement, no? Yung may thrill. Hindi yung masyadong predictable yung nangyari sa araw-araw mo. Kailangan flexible ka doon sa mga ganong sitwasyon. Kasi nga, kung sanay ka na laging from pagkagising mo sa umaga at bago ka matulog, naka-organize na kagad. May routine ka, no? May routine ka na sinusunod. So, according to one of my great mentors na si Dr. Joe Dispenza, hindi maganda yung may daily routine. Kasi paano, let's say, paano kung masira yung isang part dun sa daily routine mo? For example, pagising mo sa umaga, magagawa ka ng declaration, tapos magtutoothbrush ka, ganyan, and then magkakape ka, kakain ka ng breakfast, or mag-walking ka, whatsoever. What if, dun sa mga unang minutes nung araw mo is may hindi nasunod, which is, kuwari, hindi ka nakapagtimpla ng coffee kasi naubusan ka. Or, hindi ka nakapag-walking kasi umuulan. So, kapag ka ito ay nasira, yung routine mo, automatically, parang, ano siya sa sistema mo? Parang may alert na mga gaganap sa subconscious mind mo. At to reflect, no, sa nangyayari sa external, parang ang response ng body mo doon is mabubwisit ka, mababad trip ka, masisira na yung araw mo. Hanggang pagtulog mo, feeling mo may hindi ka nagawa within the day. So, hanggang pagtulog mo, bad trip ka. Hanggang pagtulog mo, high blood ka. Kasi may hindi ka nagawa nung daily routine mo for that specific day. Naipit ka sa traffic. Alam mo yon, yung mga ganon. Kapag ka masyado kang logical thinker, walang mangyayaring quantum leap sa life mo. So, dapat flexible ka din sa mga iba't ibang sitwasyon na mangyayari. Adaptable ka dyan sa mga ganyan. Na regardless kung ano nga mangyaring eksena, kung maganda o hindi, alam mo na that the universe is always on your favor. Nasa ganong level of faith ka na kay God or kay universe na may inner knowing ka eh. Yung feeling mo deep inside na kung ano man mangyari today, it's fine. No? I just know that today is a great day, today is a happy day, and things are always working out on my favor, regardless. So, alam mo yun, nandun yung confidence mo. So, in return, yun din yung ma-attract mo sa reality mo. Kasi yun yung sinesend out mong frequency kay universe. So, kahit na hindi mo alam yung process papunta sa manifestation, magugulat ka, effortless, ma-attract mo na. Kasi nga, may ganun kang assumption, no? Sa mga day-to-day activities mo na kahit natatakot ka, gagawin mo pa rin kasi alam mo, you are divinely guided and protected. At things are always working out on your favor. At yun na nga, I mean, in terms of quantum leap, guys, hindi pwede yung na-stuck ka na lang sa isang place. Kailangan talaga, you have to put yourself out there and you have to be outside of your comfort zone.
hindi mo kasi mahanap yung ibang way kung nakatingin ka lang sa isang way. I hope nagigets niyo yung ibig kong sabihin. But, yeah, do it scared. Do it sad. Do it alone. Ano ba yung quote na yun sa Instagram? Basta, gawin mo daw kahit takot ka. Gawin mo kahit malungkot ka. Kahit nag-iisa ka. Ang importante, ginawa mo. Nag-show up ka. At magugulat ka na lang isang araw. Nandyan ka na sa buhay na gusto mo. Nandyan ka na sa manifestation na yan. Kasi, hinarap mo yung takot mo. Hindi mo tinakbuhan yung takot mo. At dun ka naging strong. Kumbaga, yung weakness mo, naging strength mo. And yan, naging alchemist ka na. Kasi nakakapag-transmute ka na ng negative to positive energy. Diba? So, yeah, it's one of the secrets to manifestation. Huwag kang masyadong predictable. Kapag nag-shifting ka ng reality, sa una, nakakatakot. And then, kapag hinarap mo yung takot mo at ginawa mo, nag-show up ka, yung reality yun na yung bago mo ulit na magiging comfort zone. Hanggat sa pagka mag-flip ka na ulit ng next chapter, matatakot ka ulit. So, pa-upgrade ng pa-upgrade bawat taon or bawat dekada. So, nasa sayo yan kung game ka ba or hindi. Kasi kung hindi, ay, wala kang progress na mangyayari sa life mo. Dalawa lang yan. Natutunan ko sa mentor ko. It's either you grow or mag-decay ka na, mare. So, pumili ka lang sa dalawa. So, kung walang progress, ano yung opposite nun? Decay or pa-decline ka na. So, lagi tayong for progress. So, yun lang. Thank you so much for watching. See you on the next one.